Muli ang ating po mga Bible sa Revelations. Basahin po natin ang chapter 22. At basahin na lang po natin ang verse 7 to 21. Revelations chapter 22, verse 7 to 21. Nakita na po ba isang malakas at masaya? Amen. Nagkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 7, kayo po sa verse 8, sabay-sabay po tayo sa verse 21. Verse 7, Behold, I come quickly, blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. Verse 8, kayo po. And I also received and heard them, and when I had heard the city, I fell down to worship for the faith of the angels which told me these things. Then said he unto me, See thou, do it not, for I am thy fellow servant, and of thy brethren, the prophets, and of them which keep the sayings of this book, worship God. Verse 7. And he said unto me, Say not the sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. He that is unjust, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still, and he that is righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. Verse 12. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according to his work. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Verse 14. Blessed are they that do his commandments, that they may abide until God, and may enter into the gates of the city. For without are dogs and sorcerers, and whoremongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie. Verse 16. I, Jesus, have sent my angel to testify unto you these things in their presence. I am the beloved offspring of David, and the bright and morning star. And the Spirit and the bride say, Come, and let him that heareth say, Come, and let him that is athirst come, and whosoever will, let him take the water of life freely. Verse 18. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto his deeds, God shall add unto him the plagues of the present. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. Verse 20. You which testify these things say, surely I come quickly. Amen. And it is so our truth. Verse 21, altogether ready, read. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa muli ka namin pinupurit, pinapasalamatan sa inyo pong kabutihan, kadakilaan na ginawa sa aming pong buhay, sa kaligtasan na inyo pong kaloob sa amin, sa buhay na walang hanggan, katubusan at kapatawaran ng aming mga kasalanan. Tunay na dakila ang iyong pong pag-ibig, iyong pong sinakripisyo, ang iyong pong bugtong na anak. Walang iba kundi ang aming Panginoong Sus. Na ang aming Panginoong Sus ay namatay dahil sa aming mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Salamat po aming Diyos sa mga biyaya na patuloy po namin tinatanggap, mga blessings na aming pagtatanggapin. Maraming salamat po. Sa umagang ito, patawad po kami sa aming pagkukulang, mga kasalanan na gagawa laban sa iyo. Pakalinisin mo po, Ama, ang aming puso at isipan. Ihanda mo po ito sa pakikinig ng iyong banal na salita. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Muli, aking pong dalangin na ako po inyo pong itago sa inyo pong likuran. I pray na ikaw ang siya makakita, maluwalhati at maparangalan. Pangalan mo po, Ama, ang siyang may taas. Salamat po sa mga kapatiran na nagpapatuloy pa rin po na sumasamba sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat at naglilingkod po sa inyo. Kayo po, Ama, sa magbalik ng pagpapala sa kanila pong buhay at dalangin din po namin sa umagang ito. Gawa mo po kahabagan ang bansang Israel. Igawan mo po sa kanila ang kapayapaan, kaligtasan po ng mga taga-Israel.
At nawa po Panginoon, umaasa po kami na patuloy ko po silang iingatan sapagkat sila po ang inyong pong chosen nation, tapat ka aming Diyos sa iyong mga pangako. Pagpalain mo rin po ang bansang ito, pagpalain mo po ang bayan ng mataas na kahoy. Salamat po Ama na kami po aming tinatamasa ang kapayapaan sa bansang ito. Nawa patuloy na maghari ang kapayapaan sa bansang ito at patuloy mo po na bigyan ito ng kaunlaran. Aking pinabalik sa iyo, Ama, lahat ng papuri pa sa salamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Mauna po. Sa mapagpapalang umaga po, mga kapatid, mga minamahal. At nais ko pong bigyan muna ng pansin. Ito pong verse 18 and verse 19. Sabi po ng Revelation chapter 22, verse 18, mga kapatid, mga minamahal. For I testify unto you, unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Mga kapatid, mga minamahal, kumpleto na po ang Bible. Hindi na po natin ito dapat pang dagdagan. Ang Bible po ay only 66 books. So, 66 books po lamang at composed po ito ng Old Testament and New Testament. Wala na pong Third Testament. So yan po, ang Old Testament ay 39 books and the New Testament is 27 books. And then sabi pa po ng verse 19, and if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book. Bawal din po itong bawasan. Bawal dagdagan, bawal pong bawasan. At tayo po bilang mga Baptist Christian, ang ating pong ginagamit na Bible, only King James Version 16:11. Wala na pong iba, tanging isang version lamang po. So mga kapatid, mga minamahal, this morning, ang sabi po ng verse 7 and verse 12, tingnan po natin. Sa verse 7, Behold, I come quickly. At inulit po yan dito sa verse 22, and behold, I come quickly. At matatagpuan din po natin ang mga talatang ito, ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesus sa Philippians chapter 4, verse 5. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Philippians chapter 4, verse 5. Let your moderations be known unto all men, the Lord is at hand. Malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. I come quickly. So mabilis lamang po ang kanya pong pagbabalik. At ang sabi pa po ng James chapter 5 verse 8, mga kapatid, mga minamahal, sa James chapter 5, be also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh, sapagkat nalalapit na ang pagbabalik o pagparito ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, mga minamahal, ang pagbabalik po ng ating Panginoong Jesus, akin pong na-compare sa kamatayan. Sabi nga po ng Hebrews chapter 9, verse 27, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So ang kamatayan, mga kapatid, mga minamahal, unpredictable. Ganon din po ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesus, unpredictable. Na talagang hindi po natin inaasahan. Sapagkat sa Bible, sinabi lamang po ay come quickly. Siya ay babalik. I will come again. Yan po ang sabi ng ating Panginoon Jesus. Na talagang sinabi po niya na I will never leave you comfortless. I will come again. John 14 verse 18. So, unpredictable, hindi po binanggit sa Bible kung anong year siya babalik, kung 2024 baga, o 2025, o 2028. So, wala pong binanggit. So, pero ganun pa man, ang Panginoon ay babalik. At ito po ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesus, inihalintulad ko nga po sa kamatayan sapagkat ito po ay unstoppable. Hindi po ito mapipigilan. Hindi po ito mahahadlangan. Walang sinumang tao ang makakahadlang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. At ito rin po ay hindi maiiwasan. Amen? So kapatid, mga minamahal, ay come quickly. Tunay na si Kristo po ay babalik. Ito ay ang kanyang unang pagbabalik ay para sa ating lahat. Sa mga nanampalataya kay Kristo.
So, His coming is for His saints. Ang kanyang pagbabalik ay para sa mga kanyang mga anak, sa mga nanampalataya sa Kanya. Ang sabi po ng John chapter 6 verse 40, tingnan po natin ang ating pong Bible. Sa John chapter 6 verse 40, ang sabi po dito mga kapatid, 40, not 14. Okay? So John chapter 6 verse 40, and this is the will of Him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on Him. Yung mga nanampalataya po kay Kristo may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Aking siyang bubuhayin sa huling araw. So ang pagbabalik po ni Kristo ay para sa mga nanampalataya sa Kanya. Say amen kung kayo ay nanampalataya kay Kristo. So mga kapatid, tayo ay kanyang babalikan. Kaya nga sabi niya, I will come again. Ganun po tayo ka-special sa ating Diyos, sa ating Panginoon Jesus. At sabi po ng 1 Thessalonians chapter 4, tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13, 14, 15. Tingnan po natin, basahin po natin yun. Ano? But I would not have you to be ignorant. Mga kapatid, hindi tayo hinayaan ng Diyos na maging mangmang. Hindi hinayaan tayo ng Diyos na hindi natin malaman ang mga bagay na ito. Ang Diyos ay gumagawa ng paraan upang tayo ay makaalam. Brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, huwag kayo malulungkot, huwag kayo malulumbay, huwag kayo mawawala ng pag-asa, mga kapatid, mga minamahal. Maaring sa balita ay nakakawala ito ng pag-asa sapagkat tunay na talagang hindi tumitigil ang kaguluhan sa ibang bansa. Pero ganun pa man, salamat na hindi tumataas ang gasolina at patuloy pa nga bumababa ang presyo ng gasolina kahit meron pong kaguluhan sa ibang bansa. And then sabi po dito, even as others which have no hope. So, kung ang ibang tao nawawala ng pag-asa, kayo po mga kapatid ay huwag na huwag mawawala ng pag-asa. Kaya nga ako yung maasa pa rin eh. Diba? Amen. Maasa magkakasawa. Okay? So, huwag mawawala ng pag-asa, verse 40. For if you believe, so kung kayo po ay nananampalataya, kung tayo po ay nananampalataya that Jesus died, na si Kristo ay namatay, nalibing, and rose again, na buhay na maguli. Even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. So mga kapatid, will God bring with Him. Tayo po ay talagang babalikan ni Kristo. So si Kristo ay muling babalik. For this we say unto you by the word of the Lord, na si Pablo ay hindi nagsalita sa kanyang sarili ko lamang, kundi talagang ito by the word of the Lord. Ito po ay salita ng Panginoong Jesus. That we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. So mga kapatid, mga minamahal, this morning, I will come again, or I come quickly. Napakaganda po ng hamon ng mga salitang ito. Ang hamon ng mga salitang ito, balikan po natin ang Revelations chapter 22, verse 7 and 12. Ano ang hamon sa atin? Kung si Kristo ay babalik at mabilis ang kanyang pagbabalik. So ano ang hamon sa atin? Ano ang iniisip ninyo? So sabi po dito, behold, I come quickly. Blessed is he. Sabi po dito, blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. So mapalad ang mga sumusunod. So mga kapatid, I come quickly. Ang hamon sa atin this morning, be submissive. Na tayo ay dapat maging masunurin na sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Sundin na po natin ang kanyang mga kalooban, ang kanyang mga utos. I come quickly. Blessed is he, diba? That keepeth these sayings of the prophecy. Verse 12, and behold, I come quickly, and my reward is with me. So, my reward is with me, sabi ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga masunurin kay Kristo sa Diyos ay meron pong reward na tatanggapin. Mga kapatid, hindi natin alam kailan babalik si Kristo. So, ang hamon sa atin this morning, be submissive.
Maging masunurin po tayo sa mga utos ng Diyos. Maging masunurin po tayo sa mga kalooban ng Diyos. Magalit po kayo sa akin kung hindi ko itinuturo sa inyo na huwag sumunod. Matuwa pa nga po kayo sa akin kung itinuturo ko po sa inyo na maging masunurin. Sa trabaho, kailangan talaga diyan masunurin ka. Tama ba, Brother Alvin? At kailangan sa trabaho, lalo na sa mga nagbabarko, kailangan susundin mo yung mga rules and regulations. Kasi isang pagkakamali mo sa mga nagbabarko, pwedeng mapahamak ang barko o pwedeng lumubog ang barko o pwedeng hindi ka na makabalik. So sa isang pagkakamali sa mga nagbabarko, kapag hindi sinunod talaga yung mga ruta na dadaanan, hindi sumunod sa mga navigation, pwedeng maligaw po yan. So kaya napakahalaga po ng pagsunod. Mga kapatid, mga minamahal, magalit kayo sa akin kung hindi ko kayo tinuturo ang sumunod sa mga utos ng Diyos. Magalit kayo sa akin kung hindi ko kayo tinuturo ang sumunod sa inyong mga magulang. Amen? So, ibig sabihin, kapag hindi ko kayo tinuturo ang sumunod, ay masama ang aking itinuturo sa inyo. Tama ba? So, mga kapatid, mga minamahal, be submissive, na tayo inaasahan sa atin bilang babalik na si Kristo na ngayon ay maging masunurin na po tayo sa kanyang mga utos. Hindi po masama ang sumunod sa kanyang mga utos. Masama ba ang sumunod sa kalooban ng Diyos? I think wala makapag-ayon sa inyo. Sapagkat it is the best thing, it is the good thing to do. Diba? It is the best thing to follow, to obey the Word of God. Amen po ba? Amen. Sino sa inyo gusto magpatotoo this morning? Na talagang sa kanyang pagsunod ay napaganda ang kanyang buhay. Meron ba? Amen. Oh, merong nag-amen. Na sa kanyang pagsunod ay talagang napaganda ang kanyang buhay. Hindi na ako yung magpapatotoo. Sana merong ibang Kristiyano, ibang mga anak ng Diyos na talagang balang araw, isang araw ng linggo, tatayo dito sa unahan at nagsasabi na, Pastor, tunay na talagang napaganda ang buhay ko simula nung ako ay sumunod sa mga utos ng Diyos ni Kristo. At ako po ay nagpapasalamat. Si Brother Alvin, kasama natin ngayon, masama ang pakiramdam niya, kaya yung balot na balot, ano? Pero hindi niya inintindi yung kanyang sama ng pakiramdam. Kahit sabi nga po niya sa akin kanina, siya tatarampasuhin. Pero salamat, nandito pa rin siya, sinamahan ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa at mga anak. So kaya talagang, as for me and my house, we will serve the Lord. So mga kapatid, I come quickly. Hindi natin alam kailan darating si Kristo. Kaya now is the time to submit. Ngayon yung oras, ngayon yung panahon upang tayo ay talagang magpasakop at sumunod sa mga utos ng Diyos ni Kristo. Tandaan po natin mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng John chapter 1 verse 12, na sana ito po yung ating titingnan bakit tayo ay susunod sa kanyang mga utos. Sabi po ng John chapter 1 verse 12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Say amen kung mga anak ng Diyos. Amen. So tayo po ay mga anak ng Diyos. So sana lagi nating alalahanin ang mga talatang ito. Isipin natin ano yung ating katayuan sa Diyos, ano yung ating relasyon sa Diyos. So ito po yung nagtutulak sa akin kung bakit ako po hanggang ngayon ay sumusunod sa mga utos o kalooban ng Diyos. Tayo po na mga tumanggap at nanampalataya kay Kristo ay mga anak ng Diyos. So mga kapatid, tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya mga anak, I pray na kayo po ay masunurin sa inyong mga magulang. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundo ito. Hindi natin alam. Kasi yung ibang tao, paiyak-iyak nung namatay ang kanilang magulang. Umiiyak sila sapagkat hindi man lang nila na ipakita ang kanilang pagmamahal, hindi man lang nila na ipakita ang kanilang pagsunod sa kanilang magulang habang sila ay buhay pa. Amen? So
So mga kapatid, minsan sinabi ko na they don't need your tears when they die. Hindi kailangan ng magulang mo yung luha kapag sila'y namatay. Ang kailangan ng magulang mo ay ang iyong pagsunod habang sila'y nabubuhay pa. Ang kailangan ng magulang mo ay ang iyong paggalang. Kailangan ng magulang mo ay ang iyong pagmamahal habang sila'y buhay pa. They don't need your tears when they die. Hindi nila kailangan ang iyong mga luha sa kanilang pagkamatay. Kaya mga anak, sana habang buhay pa ang inyong mga magulang, ipakita nyo ang inyong pagmamahal, ipakita nyo ang inyong paggalang, ang inyong pagsunod sa kanila. So hindi natin alam hanggang kailan tayo sa mundong ito, hindi natin alam kailan babalik si Kristo ang ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, we are sons of God. Mga anak tayo ng Diyos. Kaya inaasahan sa atin tayo ay susunod sa Kanya. At pangalawang dahilan bakit tayo ay susunod, hindi lamang tayo mga anak ng Diyos. Sabi po ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, For by grace are ye saved, through faith in God, not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. We are saved. Tayo po ay mga ligtas sa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya kung sinasabi mong ikaw ay ligtas, dapat ipakita natin ngayon ang ating pagsunod sa kalooban ni Kristo bilang ganti o bilang pasasalamat sa ginawang pagliligtas sa atin ni Kristo, bilang tayo ay tinubos ng dugo ni Kristo sa lahat ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, mga minamahal, be submissive. I come quickly. I come quickly. Babalik na si Kristo. Nakikita natin ang kaguluhan sa ibang bansa na talagang ang Israel magpapa-isang taon na yata o baka may isang taon na talagang sila'y ginugulo ng Hamas, ng Hezbollah, ng Houthi, at ngayon ay sumama pa ang Iran. Hindi na talaga tantanan ng Israel. Kaya mga kapatid, yan po ay palatandaan lamang ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Yan po yung isa sa mga sign o palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. 1 John chapter 1 verse 7. 1 John chapter 1 verse 7, mga kapatid, ang sabi po dito sa 1 John, But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, ang dugo ni Kristo, His Son, na kanyang anak, cleanses us from all sin. Nilinis na po tayo ng dugo ni Kristo sa lahat ng ating mga kasalanan. Sana ito yung magtulak sa atin upang tayo po ay sumunod ngayon sa mga kalooban o utos ng Diyos. We are sanctified through His blood. Tayo po inilinis na, pinatawad na tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, be submissive. Maaring sa ating panahon ngayon, kakaunti o iilan ng mga Kristiyanong masunurin sa utos ng Diyos, iilan. Kaya sana sa atin po bilang tayo yung mga anak ng Diyos, makita, be followers of God as dear children. Be followers of God as dear children. Tayo po yung mga minamahal na mga anak ng Diyos. Kaya inaasahan po sa atin, bago bumalik ang Panginoon Jesus, be submissive. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi tayo ngayon susunod kay Kristo, kailan pa? Amen? Kaya I pray, tagal na natin walang baptism. I pray na mayroong bumabaptize dito, napakarami na ng mga nakapila for baptism. I pray, pinagpipray ko po sila na sila ay sumunod sa tubig ng bautismo, sapagkat kung hindi ngayon ay kailan pa. Tama po ba? Say amen. So mga kapatid, be submissive. Pangalawa, balikan po natin ang Revelation chapter 22, verse 12. And behold, I come quickly, and my reward is with me,
to give every man according as his work shall be. According as his work shall be. So mga kapatid, mga minamahal, I come quickly, babalik na si Kristo. Be serious. Maging seryoso po tayo sa gawain ni Kristo. Huwag po natin gawing biro ang ministry. Mga kapatid, mga minamahal, ang ibang Kristiyano ay hindi seryoso sa ministry. Diba? So yun po ang katotohanan, hindi lahat ng Kristiyano ay seryoso na sumusunod sa kalooban ni Kristo. Inaasahan po sa atin bago bumalik si Kristo, magseryoso na tayo. Kaya ngayong iba, talagang ang kanilang ginagawang pagsamba on and off. Diba? Tapos yung iba, kapag kasali sa kuway, ay talagang ang iba ay para bagang ang daming dahilan ng iba. Kung bakit yung iba ay nawawala agad sa kuway at hindi nagpapatuloy. Sapagkat hindi sila seryoso, wala silang commitment. Mga kapatid, babalik na si Kristo. Sana maging seryoso tayo sa ating paglilingkod. Be serious in serving. Maging seryoso tayo sa pag-aakay ng kaluluwa. Maging seryoso tayo sa ating paglilingkod kay Kristo in serving. Be serious in singing. Maging seryoso tayo sa pag-awit ng mga awiting maka-Diyos. Awiting maka-Diyos ang inaasahan sa atin ng ating Panginoong Jesus. Hindi yung mga awiting makamundo. Kaya mga kapatid, dati ang nasa cellphone ko ay mga awiting mga makamundo, mga kanta ng Air Supply. Yan ang mga nasa cellphone ko dati. Yung mga kanta ng mga parokya ni Edgar, at kanta ng mga Eraserheads, kanta ng Carpenters, diba? At ayun po yung mga kinakanta ko dati. At talaga, kasi yung pa. At kanta ni Basil Valdez, ano? So yung po yung mga nakasave sa cellphone ko. Pero ngayon po mga kapatid, mga minamahal, awiting maka-Diyos na po ang aking inaawit at ayun po ang nakasave sa aking cellphone ngayon. So mga kapatid, be serious in singing. Sana ang awitin po natin na talagang matagpuan tayo ni Kristo sa kanyang pagbabalik ng ating inaawit ay awiting maka-Diyos. Hindi yung mga awiting makamundo. Wala na akong alam na kanta ngayon na awiting makamundo. Diba? So mga kapatid, be serious in studying God's Word. Sana maging seryoso po tayo sa pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Sana seryoso po tayo ay come quickly. Babalik na si Kristo. Kaya sa aming Bible study kahapon ni Brother Alvin, ako'y natutuwa talaga na sa kanilang barko, ay meron din nagtuturo ng Word of God, Baptist, at natatawa nga si Brother Alvin sa kanyang kasama doon sa barko, ayaw makinig ng Bible study, ayaw sumama sa Bible study, pero kapag nandiyan na malalaking alon, Diyos ko po, panay ang tawag sa Diyos. Diba? So yan ang problema ng mga tao ngayon. Na kapag walang problema, hindi nakakaalala sa Diyos, hindi tumatawag sa Diyos. Pero kapag nandiyan na ang problema, ay panay ang tawag sa Diyos, Diyos ko po, di ba? So mga kapatid, mga minamahal, now is the time para tayo po'y seryosohin po natin ang gawain, ang paglilingkod, ang pag-aakay ng kaluluwa, pag-awit, at pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga naman, nakakatuwa talaga. Kailan kaya ako magkakaroon ng kasaratan na para sasabihin ko naman sa inyo, nandito rin kami present kami. Diba? Perfect ang attendance namin. So, dapat. Okay, mga kapatid, mga minamahal. So, yun po yung aking, kung bakit nais ko po magkaroon ng pamilya ay upang nakakasama ko rin po sa paglilingkod. Hindi po ako nawawala ng pag-asa. Ano po yung okay? So, nandiyan pa rin, I have faith. Okay? Then, next, verse 6, tingnan po natin. Revelations 22, verse 6. Revelations 22, verse 6. And he said unto me, these sayings are faithful and true, and the Lord God of the holy prophets sent his angel
to show unto his servants the things which must shortly be done. Mga kapatid, I come quickly. I come quickly. Okay, bago natin puntahan to, balikan muna natin verse 10 and 11. Tingnan nga po natin verse 10 and 11. And he said unto me, seal not the sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. And then verse 11, tingnan po natin, he that is unjust, let it be unjust. So yung mga hindi po matuwid, talagang yung mga nagpapatuloy sa kasalanan, nasabi po dito, let it be unjust. Hayaan na sila ay talagang magpakasama. He which is filthy, yung mga madumi, yung gumagawa ng karumihan, let him be filthy still. He that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Kaya mga kapatid, inaasahan sa atin na tayo po ay maging seryoso. Amen? Maging seryoso tayo sa gawain. And then verse 14, tinan po muna natin verse 14. Blessed are they that do His commandments. Mga kapatid, matuwa po kayo sa akin kung talagang itinuturo ko sa inyo na talagang dapat sundin ang mga kalooban ng Diyos, ang mga utos ni Kristo. Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. Mapalad at pagpapalain ang mga tao o Kristiyano na sumusunod sa mga utos ng Diyos. Kaya huwag po kayo magalit sa akin. Huwag kayo magalit sa akin kung kayo aking laging ini-invite na tayo pumunta ng bahay sa bahat kapag araw ng linggo. Huwag kayo magalit sa akin kung kayo po aking ini-invite na tayo umattend ng prayer meeting. Huwag po kayo magalit sa akin kung ako'y makulit na sinasabi ko lagi sa inyo, basahin ng Bible araw at gabi. Huwag po kayo magalit sa akin sapagkat ito po ay utos ng Diyos at sinasabi ng salita ng Diyos, blessed are they that do His commandments. Huwag po kayong magalit sa akin kung itinuturo ko po sa inyo ang magbigay ng ating tithes and offering. Blessed are they that do His commandments. Mapalad ang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos na sumusunod sa Kanyang mga utos. Kayo po ang pagpapalain. Kaya huwag po kayong magagalit sa akin kung itinuturo ko man sa inyo ang soul winning. Huwag. Blessed are they that do His commandments. Mapalad. Kaya huwag po kayong magagalit sa akin, huwag kayong makukulitan, huwag kayong maiinis. Ayan na naman si Pastor. Bible study na naman, di ba? Ayan na naman si Pastor. Yayakagin na naman ako sa church. Boring naman sa church. Boring ba? So mga kapatid, ang salitang boring, ito lamang sa hindi man nanampalataya. Di ba? Ang salitang boring, ipara lang sa mga Kristiyano hindi tunay na nagmamahal kay Kristo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag niyo sasabihin boring. Di ba? Tingnan nga natin Acts chapter 5, verse 42. Tingnan po natin Acts chapter 5, verse 42. Mali. So sabi po, and daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. So mga kapatid, mga minamahal, nung panahon po ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, talagang daily in the temple. Nandun sila nangangaral ng salita ng Diyos. Nandun sila nakikinig ng salita ng Diyos. So makikita po natin, nung panahon po nila, meron silang excitement sa pakikinig ng salita ng Diyos. Meron silang excitement sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? At meron po silang kasiglahan. Masaya sila. So ngayon, twice a week na nga lamang ang ating service. Diba? Marami pang absent kapag araw ng linggo. Ay samantalang ito, daily in the temple. So talaga sila po ay umaattend ng pagsamba daily. Tapos ngayon, hindi pa makompleto ang Sunday ng maghapon. So mga kapatid, nais ko lang makita nyo, excited sila.
sa pakikinig ng salita ng Diyos. At talagang sila po ay naghihintay. Kaya nga, si Brother Alvin, excited din yan eh. Di ba? Talaga, si Pastor hindi pa nadating. Sabado na ngayon eh. Di ba? So salamat, ako yung hinihintay ni Brother Alvin. Salamat din sa palaman, sa Nutella, sa peanut butter. Di ba? Talagang madami akong palaman doon. Kulang na lamang mo yung tinapay. Okay? Yung aking isang Nutella doon, hindi pa ubos. So, salamat and then, thank you. So, yun po, na talaga sinabi po niyang daily in the temple. Okay, balikan na po natin, verses. Ang sabi po ng Revelation 22 verse 6, sabi po dito mga kapatid, mga minamahal, and it said unto me, these sayings are faithful and true. I come quickly. Babalik na si Kristo. Be sincere. Mga kapatid, magtapat na po tayo sa Diyos kay Kristo. Magpakatapat na po tayo sa Kanya. Napakahalaga ng pagiging tapat kay Kristo. At ang pagiging tapat mo kay Kristo, mga kapatid, mga minamahal, tapat ka kung ikaw ay sumasamba na ginagawa mo mga bagay na ito for His glory, for God's glory. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether therefore ye eat or drink, and whatsoever ye do, do all for the glory of God. Gawin natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ganun po ang pagiging tapat. Kung ikaw ay sumasamba para sa kaluwalhatian ng Diyos ni Kristo, kung ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, kung ikaw ay nag-aakay ng kaluluwa, umaawit ka sa ministry para sa Diyos, ikaw ay masasabing tapat. So mga kapatid, gawin natin ang mga bagay na ito from the heart. At kung ginagawa natin ito, nagaling talaga sa ating puso, masasabi po na tayo po ay tapat. Sapagkat hindi talaga tapat kung hindi naman po tayo napilitan lang. Amen? So mga kapatid, be sincere, I come quickly. At sa isang pamilya, di ba, halata naman talaga yung from the heart kapag inutusan mo yung anak, halata na talagang siya sumunod from the heart. Kasi kung yan ay talagang from the heart, hindi yan magre-reklamo, hindi yan magdadabog, hindi yan nakasimangot, at yan ay nakangiti at masaya. Yun po talaga kapag sumusunod ng from the heart. Parang sa mag-asawa, ganun din po yun. Kapag sa mag-asawa ay talagang sumunod nga yan at nakasimangot, ay hindi po yung galing sa puso. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, be sincere, I come quickly. Babalik na si Kristo. Tayo ba ay tapat sa Diyos? Tayo ba ay naging tapat sa Diyos? Nais ba natin maging tapat sa Diyos? Sana ay meron tayong desire na talagang magtapat sa Diyos. 2 Timothy chapter 4 verse 7. 2 Timothy chapter 4 verse 7. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Inaasahan po sa atin ang Diyos ni Kristo, be a faithful follower. Be a faithful follower. Maging tapat po tayo na tagasunod ni Kristo. Maging tapat tayo na tagasunod ni Kristo. Mahirap talaga kapag hindi tayo tapat. Sa mundong ito, kapag hindi tayo tapat, walang company ang magtitiwala sa atin. Mga kabataan, darating ang araw na kayo tatrabaho. Napakahalaga na maging tapat. Sapagkat kung hindi kayo tapat, ay walang company ang tatanggap sa inyo. Wala nang company magtitiwala pa sa inyo. Walang tao ang magtitiwala sa inyo. Kaya napakahalaga na tayo po ay maging tapat. Kapag tapat ka sa trabaho mo, talagang kahit tayo na magtrabaho, kukunin at kukunin ka pa rin yan. Diba? At yan ay hindi hahanap ng iba. At kapag tapat ka sa trabaho mo, mabilis ang promotion. Mabilis ang promotion. So kaya mga kapatid, mga minamahal, kung kayo po ay tapat sa school, sa trabaho, dapat maging tapat din po tayo sa Diyos. I come quickly. Babalik na si Kristo. Be a faithful follower. Be a faithful fighter. I have fought a good fight.
Sabi ni Pablo, I have fought a good fight. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. So ito ang naasahan sa atin, be a faithful fighter. Na tayo ay talagang lumalaban ng mabuting pakikipaglaban. Sa basketball, ang iba ay nagcha-champion. Bakit? Matuga eh. Iba talagang lalamang eh. So talagang dinada sa laki, pinipisikal. So masasabi natin kapag gano'n ang laban, hindi magandang pakikipaglaban. So inaasahan po sa atin, be a faithful fighter and be a faithful finisher. Mga kapatid, sana nagsimula tayo ng maganda sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Na tayo, kung tayo nagsimula na tayo masigasig, masaya, talagang masipag, sana maging masipag din tayo hanggang sa huli. Be a faithful finisher. Para sa trabaho, di ba? Sa trabaho, yan, brother lang dito, magsisimula ka na ngayon sa trabaho mo, di ba? So, simulan mo na maganda, tapusin na maganda. Kasi, ang ibang tao, sa akin na lamang, gagawin ko na po example na sarili ko, ano? Maaaring nung ako po ay nagtrabaho sa Lucy, napakasipag ko. Diba? Napakasipag ko, kahit gabi nagtatrabaho kami. At kahit anong hirap na trabaho, talagang ginagawa namin. Pero hindi ko po natapos, amin ito sa inyo, hindi ko po natapos na maganda ang aking trabaho sa Lucy. So, meron pong ganon. Nagsimula ng maganda, napakasipag, pero at the end, natapos ay hindi maganda. Na ako ay sa Lucy, ay amin ko sa inyo, natanggal ako sa trabaho. Pero ganun pa man, papasalamat na rin ako sa Panginoon. Kasi yun ang way ng Panginoon para ako'y tawagin sa paglilingkod. Kasi kung ako'y talagang nasa Lucy pa, ay wala po ako dito ngayon. At kung ako po'y nasa Lucy pa, ay malamang matagal na akong wala. Kasi nung ako ay nasa Lucy, panay ang inom namin, pa-Bible pa kami, tapos tuwing hapon naman, hindi lamang ng inom. Kaya nung ako po ay nasa Lucy, hindi pa ako Christian, ako po ay pinansagan na ito ang pastor na lasing ko. Pastor na agad ang tawag sa akin, pero hindi pa po ako pastor noon. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, katulad na lamang po ng mga naging hari sa Israel. Meron po talagang nagsimula ng maganda ang paglilingkod sa bansang Israel, maganda yung pinakita, naging maka-Diyos, lumakad, nasumunod sa mga utos ng Diyos, pero nakakalungkot, hindi nila natapos ng maganda. So mga kapatid, be a faithful finisher. Inaasahan sa atin na tayo po'y maging tapat. 1 Corinthians chapter 4, verse 2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So inaasahan sa atin, hinahanap sa atin, hinihingi sa atin na tayo po ay maging tapat. Be a faithful finisher. I come quickly. Last po mga kapatid, mga minamahal. Last na po. Ang sabi po ng verse 7 ng Revelation 22, verse 7. Revelation 22, verse 7. Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. And then verse 12, ang sabi pa rin po dito, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Mga kapatid, mga minamahal, ang sumulat po nitong Revelation, si John the Beloved. Si Apostle John. Siya po yung sumulat po nito. At ito pong Revelation, mga kapatid, mga minamahal, ay sinulat niya, nandun po siya sa island of Patmos. Nandun po siya sa island of Patmos. Dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo, dahil sa kanyang paglilingkod kay Kristo, siya po ay itinapon sa island of Patmos. At bago po siya itinapon sa island of Patmos, mga kapatid, si John the Beloved, si Apostol John ay inilubog muna sa isang tulyasi na mayroong kumukulong langis. Inilubog po siya doon. Hindi po siya mamatay-matay. At ang ginawa po sa kanya ay itinapon na lamang sa island of Patmos. Ganun pa man, makikita po natin kay John the Beloved yung kanyang support sa gawain.
So inaasahan po sa atin, be supportive. Maging supportive po tayo sa gawain ni Kristo. Suportahan po natin ang ministry. Huwag po natin pabayaan ang ministry. Nakakalungkot, may maraming Kristiyano mayroong kakayanan na talagang parang tulungan, suportahan ang ministry. May mga Kristiyano may kakayanan para suportahan ang mga misyonary, pero hindi nila ginagawang magsuporta. So mga kapatid, be supportive. Ang pagsuporta sa gawain ni Kristo ay hindi makikita lamang sa pera. Pwede ka magsuporta sa gawain as gawas na ikaw ay nandyan every Sunday. Umaatin ka, yan po'y pagpapakita ng ating pagsuporta sa gawain ni Kristo. As gawas nandyan ka tuwing prayer meeting. Nandyan ka at ikaw ay maawit para sa Panginoon. Ganun po ang sumusuporta sa gawain ni Kristo. Be supportive. I come quickly. Kailan pa natin susuportahan ang gawain ni Kristo? Kapag bumalik na si Kristo, tapos na lahat ng ating paglilingkod. Diba? So, kaya ngayon pa lang po ay hinihingi sa atin na tayo po ay maging supportive. Si Apostol John, mga kapatid, ibinigay niya ang kanyang buhay. Makikita po natin talaga supportive po siya. Parang sa family. Diba? So, salamat. Kayo po mga anak, magpasalamat po kayo. Meron kayong tatay, meron kayong nanay na talagang supportive sa inyo. Supportive sa inyong pag-aaral, na sa lahat ng inyong ginagawa talagang sinusuportahan kayo. Diba? Kaya sana bilang kayo po yung miyembro ng pamilya ay maging supportive din po kayo. So mga kapatid, si John dami-dami ibinigay ang kanyang buhay, ibinigay ang kanyang katawan, gave his life, gave his body, gave his time, ibinigay ang kanyang oras, gave his strength, ibinigay ang kanyang lakas bilang pagsuporta kay Kristo, bilang pagsuporta sa gawain ng Diyos. So sa ganung parang po, hindi man tayo makapagbigay financially ng pera, kung tayo po'y patuloy na naglalaan ng ating lakas, ng ating oras, panahon. So sa ganung paraan, tayo po ay sumusuporta sa gawain ni Kristo. So I come quickly. Babalik na si Kristo. Be supportive. Sa ating panahon, mga kapatid, mga minamahal, few Christians today are submissive. Ilan sa mga Kristiyano ngayon ang talagang submissive, yung masunurin sa Panginoon. Ilan sa mga Kristiyano ngayon ang tapat. Ilan sa mga Kristiyano ngayon ang seryoso sa gawain ni Kristo. Ilan sa mga Kristiyano ngayon ang talagang supportive. So mga kapatid, be supportive, be submissive, be sincere, and be serious. I come quickly. To God be the glory, tayo dito ngayon. Tayo pong lahat ay yuko, pumikit, tayo pong mandaman. Ama namin Diyos sa langit. Diyos namin banal at makapanilin sa lahat. Salamat po, Ama, sa hangin. Sa inyong pong banal na salita na nakilag. Salamat na patuloy po kayo nangungusap sa amin. Tinuturuan mo po kami para ka namin dapat pagmumuran. At pinapaalala mo po sa amin ng aming Panginoong Sus ay malapit na bumalik. Salamat sa mga kapatiran na nandirito po ngayong umaga. Sa kabila na sila po ay may karamdaman na pinagdadaanan ngayon. Pero salamat, sila po ay nandito at pinili po nila. Nasampan ka po nila sa Espiritu at katotohanan. Purihin at pasalamatan ka po nila. Dalangin po aming Diyos. Kayo po ang balik ng pagpapala sa buhay ng bawat isa ng mga naririto po ngayon. Habang ang lahat ay nakalubot na kapatid. Kung nangusap po sa inyo ang salita ng Diyos, hindi ko po alam kung para po nangusap sa inyo. At kung mayroon po kayo nais ilapit sa Diyos ngayon this morning, kung mayroon po kayo nais ihingi ng tawad sa ating po Diyos this morning, magkakaroon po tayo ng 2 minuto upang manalangin.
Hindi ko po alam kung paano po nangusap sa inyo. At hindi ko po alam kung ano po yung nais niyo pong ilapit. So, this morning, magkakaroon po tayo ng tagang Panginoon. Tayo po ay, kung magagawa niyo po lumugod po tayo. Sapagkat sinabi po sa salita ng Diyos, that at the name of Jesus, every knee should bow. Inaasahan sa atin na tayo po ay lulubot at magpapakumbaba sa kanyang mga. Sige po, simula na po ngayon ang dalawang